Sa pagpapatuloy ng istorya, nakaupo si Hachiman at napapaisip tungkol sa sinabi sa kanya ni Yukino na wag nang pumunta ng service club dahil napipilitan lang siya. Alam ni Yukino na sinasadya ni Hachiman na lumayo sa service club bilang konsiderasyon sa kanya. Naisipan na ni Hachiman na umuwi pero biglang may bumusina sa kanya. Si Sensei pala ito at nakasakay pa sa isang sports car. Aston Martin pa ito. Sinakay ni Sensei si Hachiman. Sinabi ni Sensei na may pupuntahan lang silang lugar ng saglit. Nandito ngayon sila sa isang tulay. Kinamusta ni Sensei si Hachiman. Nagkwento si Hachiman na medyo masama ang lagay ng Christmas event at kukulangin sila sa oras. Napansin ni Hachiman na takot magdesisyon si Iroha at Tamanawa. Natatakot silang mabigo ang event kaya patuloy na kinukuha ni Tamanawa ang opinyon ng lahat. Ito'y para maipasa sa lahat ng miyembro ang responsibilidad kung sakaling mabigo ito. Wala din kasing naitalaga na isang taong magdedesisyon. Pinuri ni Sensei si Hachiman dahil magaling siyang magbasa kung anong iniisip ng tao. Pero ang kulang niya ay hindi niya nababasa ang nararamdaman ng mga tao. Magkaiba ang naiisip kaysa sa nararamdaman kaya madalas hindi lohikal ang mga nagagawa ng tao. Yun din ang dahilan kaya silang tatlo nila Yui at Yukino ay mali ang mga nagawa. Silang tatlo ang kinakamusta ni Sensei at hindi yung Christmas event. Pero ang punot dulo ng parehong problema ni Hachiman ay pareho lang, ang puso. Mahirap talagang isipin ang nararamdaman kaya magkahiwalay ito. Payo ni Sensei na pag-isipan pa niya ng husto dahil yun lang ang magagawa ni Hachiman. Isa-isahin niya ang mga naiisip niya at alisin niya ang mga hindi tama hanggang sa yung tama na lang yung matira. Nagrereklamo si Hachiman na mahirap maintindihan ang emosyon ng tao pero sagot ni Sensei na mahirap talaga. Kung pwede lang kalkulahin ang emosyon ay matagal na itong nailagay sa computer. Kung magkamali siya, pwedeng mali ang kalkulasyon niya o may nakaligtaan lang siya. Yung parteng hindi makalkula ni Hachiman, yun ang emosyon ng tao. Naglabas lang din ng sama ng loob si Sensei kasi tulad ni Hachiman, laging mali ang kalkulasyon niya kaya hindi pa din siya kinakasal. Naiinggit kasi si Sensei dahil nung isang araw lang, kinasal na yung isa niyang kaibigan. Biglang sinabi ni Hachiman na walang kasalanan si Sensei. Wala lang kasing taste yung mga lalaki sa paligid niya at hindi siya pinapahalagahan kaya nagulat si Sensei. Bulong ni Hachiman na kung pinanganak siya ng 10 taon na mas maaga, malamang ay na-inlove siya kay Sensei. Nag-blush si Sensei at hindi alam ang gagawin. Pinakalma ni Sensei ang sarili niya. Nagbigay si Sensei ngayon ng payo kay Hachiman. Isipin niya yung dahilan kung bakit niya mag-isang tinutulungan si Iroha. Bakit ayaw niyang maging presidente si Yukino o si Yui? Bakit siya lumalayo sa service club? Lumalayo siya dahil ayaw niyang masaktan si Yukino. Nasaktan si Yukino dahil gusto talaga niyang maging presidente ng student council pero hindi nangyari. Alam ito ni Sensei kasi matapos maayos yung request ni Iroha, lumapit si Yukino sa kanya para mag-ulat. Dun pa lang ay napansin na ni Sensei na nasaktan si Yukino kahit hindi niya sinasabi. Siguradong alam din ni Yukino ang paglayo ni Hachiman kaya pareho sila ng naisip na solusyon. Ito'y lumayo para walang masaktan. Ang gusto ngayon ni Sensei ay isipin ni Hachiman kung bakit ayaw niyang makasakit. Ayaw niyang makasakit kasi importante ang service club para kay Hachiman. Pero pinangaralan ni Sensei si Hachiman na imposible yon. Kahit anong mangyari, may masasaktan talaga. Yung simpleng katotohanan nga lang na buhay si Hachiman ay may nasasaktan na kahit hindi niya sinasadya at hindi niya alam. Sa ginagawa ni Hachiman na paglayo para walang masaktan, masasaktan din sila dahil sa paglayo niya. Ang importante ay alam ni Hachiman na nakasakit siya. Ganun kasi talaga kapag importante na ang mga tao sa paligid niya. Kapag lalo kayong nagiging close, mas lalo mo silang pwedeng masaktan kaya kailangang ihanda ni Hachiman ang sarili niya. Alam ni Sensei na mahirap ito pero tiwala siya na kayang-kaya ito ni Hachiman. Habang pinag-uusapan nila si Yukino, nabanggit ni Sensei na ayaw pa din maging bukas ni Yukino sa ibang tao. Masyadong mataas ang mga pader niya. Balang araw baka magawa niyang magbago o kaya may makilala si Yukino sa hinaharap na nakakaintindi sa kanya at matutulungan siyang maging bukas siya sa ibang tao. Pero nananalangin si Sensei na sana si Hachiman at si Yui ang makagawa nito. Walang tiwala si Hachiman na magagawa niya ito kaya pinayuhan siya ni Sensei na kung hindi siya nahihirapan mag-isip, hindi nagdurusa, hindi lumalaban, hindi nasasaktan, hindi ito tunay. At dito natatapos ang TED Talk ni Sensei. Sa bahay ay pinag-iisipan ni Hachiman ang lahat ng problema niya. Yung event ay kulang na ang oras. Kailangan niyang tulungan si Iroha dahil siya ang naglagay sa kanya bilang presidente. Si Rumi yung batang tinulungan niya nung summer camp ay mag-isa pa din ngayon. Naisip ngayon ni Hachiman na hindi na niya kaya itong harapin ng mag-isa kaya iniisip niya na baka kailangan na niya ng tulong. Pumasok sa isip ni Hachiman na may mali nga siguro siyang nagawa. Sa pagmumuni-muni niya ay nalaman niya sa sarili niya kung anong gusto niya. May sarili na siyang dahilan ngayon para gumalaw. Kinabukasan sa service club ay may
pumatok. Si Hachiman pala ito kaya nagulat sila Yui dahil hindi naman niya kailangang pumatok. Sinabihan siya ni Yukino tungkol sa sinabi niya na wag nang pilitin ang sarili niyang pumunta sa service club. Pero may kailangan kasi siya. Umupo ngayon si Hachiman pero sa harapan nila Yukino. Napatingin sila dun sa normal na upuan niya kasi dun siya madalas umuupo. Pansin nilang kakaiba ang mga kinikilos ni Hachiman. Bumuelo si Hachiman at sinabing may request siya. Tungkol ito sa Christmas event. Masama ang lagay nito at kailangan niya ang tulong nila. Ayaw ni Yukino ngunit inunahan na siya ni Hachiman. Inamin niyang kasalanan niya ito. Kailangan niya ngayong panagutan si Iroha dahil siya ang nagtulak sa kanyang maging presidente. Nandun din si Rumi, yung batang naging mapag-isa nung summer camp at binubuli. Tinanggap ni Hachiman na mali siya kasi hanggang ngayon ay mag-isa pa din si Rumi. Gusto niyang may magawa para sa kanya. Alam niyang makasarili ito pero gusto pa din niyang humingi ng tulong sa kanila. Napaisip si Yukino. Pero sinabi lang niya na dahil si Hachiman ang gumawa ng problemang ito, siya mismo ang lumutas nito. Siya mag-isa ang maglinis ng kalat niya. Kung maalala niyo nung part 1, sobrang pinagmamalaki ni Hachiman ang pagiging mag-isa niya. Nagagawa niyang lutusin ang mga problema dahil sanay siyang mag-isang hinaharap ito. Ang gustong sabihin ni Yukino dito ay pangatawanan niya ngayon ito. Yung pride niya bilang isang mapag-isa. Nagulat si Hachiman pero tinanggap na lang niya ang sinabi ni Yukino. Agad na pinigilan siya ni Yui at pinagtanggol. Hindi din kasi tama dahil si Hachiman ang pamasa ng lahat ng problema ng service club at inasa nila ang lahat ng ito kay Hachiman. Kaya hindi lang si Hachiman ang may kasalanan, pati siya. Tumingin siya kay Yukino at parang pinapahiwatig na pati si Yukino ay may kasalanan. Sinabihan ni Yui na hindi patas itong si Yukino dahil ayaw niya kasing ibahagi sa kanila ang problema niya. Nainis si Yukino dahil iniiwasan nila ang problema at umaarte na parang normal lang ang lahat. Pareho si Yui at Hachiman na nagpapanggap. Ayaw niya ang mababaw na pagkakaibigan. Pero dahil sa nakita niyang okay lang kila Yui at Hachiman ang pagpapanggap, hindi na lang binahagi ni Yukino ang nararamdaman niya at nagpanggap na lang din. Sa pananaw ni Yui ay mas lalo silang hindi magkakaintindihan kapag hindi niya ito binahagi. Sumagot si Hachiman at sinabi niya na hindi porket nag-usap sila ay madali din itong may intindihan. Sa totoo lang, kahit binahagi ni Yukino ang nararamdaman niya, pwedeng hindi din maintindihan ito ni Hachiman. Kasi si Hachiman ay mahilig mag-isip na hindi totoo ang sinasabi ng isang tao. Iisipin niya na may iba pang motibo. Pero pinagpipilitan ni Yui na kailangan mas mag-usap sila para mas magkaintindihan sila. Ngunit hindi sumang-ayon si Hachiman. Hindi porket may sinabi ka ay may intindihan ka agad ng tao. Bilang nagsasalita, napaka-arogante mo kapag iniisip mo na madali kang maiintindihan ng ibang tao. Sa taong nakikinig, masyadong naman makasarili para isipin na naiintindihan niya ang lahat ng bagay. Halimbawa na lang uli nito ay yung akala niya na intindihan niya si Yukino. Nung sinabi niyang gusto niyang tumakbo bilang presidente, akala ni Hachiman ay napipilitan lang si Yukino. Hindi niya alam na gusto pala talaga niya ito. Kaya kahit mag-usap sila, walang kasiguruhan na magkakaintindihan sila. Kaya hindi salita ang gusto ni Hachiman. Dito'y hindi na napigilan ni Hachiman. Bumubulong siya ngayon sa kanyang isipan. Hindi niya kailangan ng salita. Hindi niya kailangan ng kaibigan. Hindi niya kailangan na maintindihan siya ng mga tao. Ang gusto niya ay maintindihan ng mabuti ang isang tao. Sa totoo lang ay sawa na kasi siya na palaging pinagdududahan ng mga tao at inaalam ang mga tinatago nila. Kung anong motibo nila. Gustong malaman ni Hachiman yung tunay na iniisip ng tao, ang tunay nilang nararamdaman. Kasi para sa kanya, nakakatakot na hindi niya ito alam. Kung may galit ang isang tao sa kanya, mas okay na ito kaysa nagpapanggap lang sa kanya. Kahit masakit basta tunay. Gusto niyang magkaroon ng ganitong ugnayan sa isang tao. Yung wala kayong tinatago sa isa't isa. Yung madali kayo nagkakausap kahit walang ginagamit na salita. Yung wala nang kailangan gawin para magkaintindihan ng isa't isa. At hindi ito madaling masira. Alam niyang mahirap makamtan ito. Hindi din niya alam kung posible ito. Pero ngayon ay sinabi ni Hachiman kung anong gusto niya. Gusto niya ng tunay. Masaya si Yui dahil sinabi na ni Hachiman yung nararamdaman niya. Pero hindi ito naintindihan ni Yukino. Pagkatapos nito ay bigla na lang lumabas si Yukino. Si Hachiman ay natulala sa nangyari. Nagpakita siya ng kahinaan pero bigla na lang lumabas si Yukino. Isa din itong halimbawa ng sinabi ni Hachiman kanina na hindi porket sinabi mo ay may intindihan ka agad ng tao. Linapitan agad ni Yui si Hachiman. Sinabihan siya ni Yui na hindi lang siguro alam ni Yukino ang gagawin kaya siya tumakbo. Pinalakas din niya ang loob ni Hachiman dahil parang guguho na si Hachiman sa nangyari. Inamin ni Yui na kahit siya ay hindi naintindihan ang sinabi ni Hachiman pero hindi nila pwedeng hayaan na dito na lang matapos ang lahat. Ngayon lang nakita ni Yui na nagkaganon si Yukino kaya kailangan nilang habulin siya. Bumitaw na si Hachiman. Pero sinabi niyang okay na siya. Balak nilang hanapin ngayon si Yukino pero paglabas nila ay nasa labas pala si Iroha. Pinaalam ni Iroha kay Hachiman na wala silang meeting ngayon. Isa pa ay alam niya na nagtungo sa pinakamataas na palapag si Yukino. Habang nasa itaas si Yukino ay nakarating na sila Hachiman. Sinabi ni
Yukino na hindi niya maintindihan. Ano ba yung tunay na sinasabi ni Hachiman? Ipapaliwanag sana ito ni Hachiman pero lumapit si Yui kay Yukino at pinagaan ang loob niya. Pareho nilang hindi ito naiintindihan kaya ang solusyon na naisip ni Yui ay mas mag-usap sila at baka mas maintindihan nila. Walang kasiguruhan na magkakaintindihan sila pero ang sigurado dito ay ayaw ni Yui yung nangyayari sa kanila ngayon. Hindi na napigilan ni Yui at naiyak siya. Kahit si Yukino ay naiyak na din. Kaya tumakbo si Yukino kanina ay dahil nalilito siya kay Hachiman. Akala kasi ni Yukino na ang gusto na ni Hachiman ay mababaw na pagkakaibigan dahil tinulungan niya ang grupo ni Abina para mapanatili ang mababaw nilang pagkakaibigan. Pati sa club nila ay nagpapanggap siya na parang walang nangyari matapos nung field trip. Pero biglang sinabi ni Hachiman ngayon na gusto niya ng tunay. Yun ang dahilan kaya nalito si Yukino kay Hachiman. Nagsalita si Yukino at sinabi niyang tinatanggap na niya ang request ni Hachiman. Dahil hindi alam nila Yui at Yukino kung ano yung tunay na hinahanap ni Hachiman, balak nilang tatlo na alamin ito ng magkakasama. Pag-uwi sa bahay ay nasa sofa lang si Hachiman. Naalala niya yung pag-iyak niya kaya sobrang nahihiya siya. Sa sobrang hiya niya ay ayaw na niyang magpakita pa sa service club. Nakita ni Komachi si Hachiman at hindi niya alam kung anong nangyayari sa kuya niya. Kinabukasan ay nasa labas ng service club si Hachiman. Nagdadalawang isip siyang pumasok sa hiya. Pumasok siya at binati siya ni Yukino. Umupo siya at napansin niyang nagbabasa lang si Yukino kaya nagbasa na lang din siya. Pero naiilang pa din si Hachiman. Nagihim si Yukino at may gustong sabihin. Tinanong niya kung saan gaganapin yung meeting para sa Christmas event. Naisip ni Hachiman na mas okay na antayin na lang si Yui kasi uulitin na naman niya yung paliwanag niya pagdating ni Yui. Kahit si Yukino ay medyo naiilang din. Saktong dumating si Yui at bumati ng yahalo. Pagkatapos ay linagay niya ang upuan niya sa tabi ni Yukino pero sobrang nakadikit siya. Lumayo si Yukino pero dinikitan pa din siya ni Yui. Tuwang-tuwa lang talaga si Yui ngayon. Pinalayo niya ng kaunti si Yui dahil hindi siya komportable. Si Hachiman naman ang nag-ihem at bumuelo para magsalita. Sinabi na ngayon ni Hachiman ang dapat malaman nila Yukino sa Christmas event. Nandito sila ngayon sa community center kasama si Iroha. Inabot ni Iroha ang plastic niya tulad ng nakagawian nila ni Hachiman pero sobrang nagulat sila Yui at Yukino. Nagtataka si Hachiman kung bakit kakaiba ang tingin nilang dalawa. Wala siyang kamuwang-muwang. Pumasok na sila ngayon sa silid at nagsimula na ang meeting. Pagkatapos ng meeting ay nag-uusap sila. Alam na ni Yukino kung gaano ito kalala. Sobrang naiirita si Yukino sa ginagawa ng Kaihinhai. Mahihirapan silang gawin yung pinaplano ng Kaihinhai. Kukulangin na sila sa oras, sa tauhan, at sa pondo. Iniisip nila kung ano ang pwede nilang gawin sa ngayon. Kaya nandito sila ngayon sa eskwelahan nila at lumapit kay Hirosuke Sensei. Nandito sila para magtanong kung may budget sila mula sa eskwelahan. Sa pag-uusap nila, mukhang wala silang makukuha pero bigla nagpakita ng ticket ng Destinyland si Sensei. Gusto niyang pumunta sila dito para magka-ideya sila kung ano ba talaga ang Christmas. Ang totoo nito ay napanalunan niya ito sa after wedding party. Kaso mag-isa lang siya kaya aanhin niya ito. Sobrang naawa si Hachiman kay Sensei. Iniisip ngayon ni Hachiman na sana please lang may magpakasal na kasi kay Sensei. Kinuha agad ito ni Iroha na tila'y may pinaplano. Pero ayaw ni Hachiman at ayaw din ni Yukino dahil alam nilang sobrang daming tao ngayon. Pero nagpumilit si Yui. Ginamit niya si Pansan bilang halimbawa. Isa itong panda sa Destinyland at mayroon itong bamboo fight. Parang nagustuhan ito ni Yukino pero ayaw pa din niya dahil sobrang daming tao ngayon. Tingin ni Yui na binago nila ito ngayon at linagyan ng mga dekorasyon na pang Christmas pero kinontra agad siya ni Yukino. Alam niyang hindi ito nagbabago buong taon. Pansin nila na sobrang alam ito ni Yukino kaya dinapensahan agad niya ang sarili niya na alam ito ng lahat. Medyo mahina ang palusot ni Yukino. Patuloy siyang kinukulit ni Yui. Tingin niya'y magandang pagkakataon nito para mag-bonding sila lalo na't hindi maganda ang lagay nilang tatlo nung mga nakalipas na araw. Tumulong na si Hachiman at sinabi niyang kailangan niyang mamili ng regalo. Bibili siya ng pansa na merchandise bilang regalo kay Komachi. Pumayag na si Yukino at wala nang nagawa. May yearly pass si Yukino kaya hindi niya kailangan yung ticket. Hindi naman halata na sobrang gustong-gusto niya dito. Sinamantala agad dito ni Iroha dahil magagamit niya yung isa pang ticket. Sa istasyon ay makikitang sinama ni Iroha si Hayato. Pero pati sila Yumiko, Abina at Tobe ay nandito din pala. Napalingon na lang si Hachiman kay Yui pero hindi alam ni Yui ang sasabihin niya dahil naipit siya. Kaibigan din kasi niya ang grupo nila Yumiko kaya wala na siyang nagawa. Tumuloy na sila sa Destinyland. Kitang-kita ang mga magandang dekorasyon at ang dami ng tao. Picture-picture agad sila. Kitang magkakumpetensya itong si Iroha at Yumiko ngayon para kay Hayato. Si Yukino ay pansin na pagod na pagod. Hindi talaga niya gusto ang sobrang daming tao. Biglang binatak
Hinanap ni Yui si Hachiman at Yukino para magpa-picture. Pero hindi ito nagustuhan ni Hachiman at Yukino dahil wala itong paalam. Katwiran ni Yui na hindi sila papayag kapag nag-aya siya kaya ginawa na lang niya ito nang walang paalam. Hindi naman galit si Yukino at napangiti na lang si Hachiman sa nakita niya. Nandito sila sa isang ride at kinakabahan si Tobe dito. Pero hindi ito dahil katabi niya si Abina. Takot na takot talaga siya sa ride. Isa pa ay nakikita niyang hindi komportable si Hayato dahil pinag-aagawan siya ni Yumiko at Iroha. Kaya inaya niya si Hayato na sila na lang ang magkasama sa ride. Nagalit tuloy si Yumiko at Iroha sa kanya. Napansin ni Abina na nahihirapan si Tobe sa kanila. Pero biglang umiral uli ang pagka-fejoshi ni Abina. Tuwang-tuwa siya nung pumayag si Hayato na makasama si Tobe sa ride. Bigla siyang naging seryoso at kinamusta niya ang grupo nila Hachiman. Alam niya kasing hindi maganda ang lagay ng grupo nila simula nang nangyari sa field trip. Sinigurado ni Hachiman na walang kinalaman yung nangyari noon at okay na sila. Nabanggit din ni Abina na okay naman din ang grupo niya at salamat yon kay Hachiman. Napangiti si Hachiman dahil kahit papaano ay may mabuting naidulot ang ginawa niya. Sobrang nahihilo si Iroha sa ride pero masaya dapat siya dahil akala niya si Hayato yung lumapit sa kanya. Nagulat siya na si Yumiko ito at sobrang nag-aalala siya kay Iroha kahit magkaribal sila. Si Yukino naman ay mukhang masama ang pakiramdam. Ito'y dahil sa dami ng tao ayon kay Yukino. Nandito sila ngayon sa susunod na ride at makikita si Pansan. Sumakay agad si Yukino at napansin ni Hachiman na excited si Yukino. Ang iniisip ni Hachiman dito ay tumabi na lang kay Tobe kasi tingin niya hindi okay na sumabay siya kila Yukino. Pero binatak agad siya ni Yui kaya wala na siyang nagawa. Nagsimula na yung bamboo fight. Natuwa sila Hachiman pero pinatahimik sila ni Yukino dahil matindi ang konsentrasyon niya. Pagkatapos ng ride ay nasa bilihan sila ng merchandise. Habang namimili si Yukino ay narinig niya si Yumiko na nilalait si Pansan dahil hindi ito cute. Nag-aalala sila ngayon dahil baka may pumutok na bulkan. Magagalit dapat si Yukino pero pinagtanggol ni Iroha si Pansan at cute daw ito. Kumalma na si Yukino dahil dito pero tulad ng inaasahan kay Hachiman. Nabasa niya na ginawa lang yon ni Iroha para makapagpa-cute kay Hayato. Si Hachiman ay kinukulit ngayon ni Yui. Gusto niya kasing malaman kung anong gusto matanggap ni Hachiman. Wala naman siyang gustong regalo pero biglang may naalala si Hachiman. Nagets din agad ito ni Yui. Nahihiya si Hachiman kaya sinabi niyang wala naman siyang gustong matanggap. Nagkaroon ng katahimikan kasi nagkakailangan pa din sila. Biglang sinabi ni Yui na gusto niyang bumalik dito. Hindi magets ni Hachiman kung bakit ito nasabi ni Yui. Dito niya naalala yung pangako niya nung cultural festival. Gusto niyang bayaran si Yui kapalit ng honey toast pero sinabi ni Yui na imbis na bayaran siya ay lumabas na lang sila at ilibre ng honey toast. Imbis na dito sa Destiny Land ay inalam ni Hachiman kung okay lang kay Yui yung bagong lugar nila. Wala naman itong problema kay Yui. Sinabi ni Hachiman na balang araw pupunta sila. Biglang dumating si Yukino at napakadami niyang napili para kay Kamachi. Sobrang seryoso siya dito. Kinulit naman ni Yui si Yukino sabay picture-picture. Papunta sila ngayon sa susunod na ride pero napansin ni Hachiman na may binulong si Iroha kay Tobe at pansin na gulat siya. Si Yukino ay hindi talaga gusto ang madaming tao. Dahil dito ay hindi sila nakahabol sa cut-off. Hahabol na lang sila ni Hachiman. Ang haba sobra ng pila. Sinusubukang kontakin ni Hachiman si Yui para malaman kung nauna na sila o inantay pa sila pero hindi siya sumasagot. Masama ang pakiramdam ni Yukino. Napansin na ni Hachiman na takot pala si Yukino sa mga ganito. Pero matigas ang ulo ni Yukino at nagpapanggap pa. Napagsabihan siya ngayon ni Hachiman at balak niyang bumalik na pero nagmamatigas pa din si Yukino. Pilit niyang sinasabi na okay lang siya. Nandito na sila ngayon sa ride at sobrang nakakapit sa hawakan si Yukino. Kwento ni Yukino na dahil kasi ito sa ate niya. Ang hilig kasi siyang pagtripan ng ate niya kapag sumasakay sila sa ganito. Malapit na silang bumagsak pero biglang humawak si Yukino sa manggas ni Hachiman. Nakiusap siya na iligtas siya ni Hachiman balang araw. Matapos nila sa ride ay bumili ng maiinom si Hachiman para kay Yukino habang nagpapahinga. Pero nauwi uli ito sa isang argumento dahil gustong magbayad ni Yukino. Ayaw naman magpabayad ni Hachiman. Ayaw niyang kuhanan ng pera ang isang taong hindi maganda ang pakiramdam. Pero natigilan sila. Naalala kasi nila na nangyari na ito dati. Nung lumabas sila para mamili ng regalo ni Yui. Naglalaro sila ng isang arcade na may pansa na stuffed toy at gusto ito ni Yukino. May kakaibang ginawa si Hachiman at nagawa niyang dayain ito. Nakuha niya si Pansan pero ayaw itong tanggapin ni Yukino dahil hindi naman si Yukino ang naghirap para makuha ito. Naalala bigla niya ang ate niya kasi pagkatapos nun ay doon unang nagkita si Hachiman at ang ate niya. Naiinggit siya sa ate niya. Gustong gusto siya ng mga tao di katulad niya na masama ang sinasabi ng mga tao kapag nakatalikod siya. Pinaga ni Hachiman ang loob ni Yukino kasi ganun din naman ang tao sa kanya pero hindi ito totoo ayon kay Yukino. Kasi sa kaso ni Hachiman, ang tingin nila ay basura siya kaya hindi sila pareho. Meron ng ate niya ng isang bagay na wala siya. Pero tumigil na siya sa paghahabol
habol sa ate niya. Tingin din niya na meron din si Hachiman ng isang bagay na wala siya. Kaya pilit siyang naghahangad ng ibang bagay na wala si Hachiman at ang ate niya para mailigtas ang sarili niya. Hindi alam ni Hachiman kung anong sinasabi ni Yukino pero patuloy lang si Yukino sa pagiging malihim. Hindi ito sinabi ni Yukino pero ang tinutukoy ni Yukino dito ay ang kagustuhan niyang magkaroon ng sarili niyang landas. Sawa na siya na palaging nasa anino ni Haruno. Yun ang dahilan kaya gusto sana niyang maging presidente ng student council ayon sa light novel. Pagkatapos ng pahinga ay nakita na nila si Yui. Humingi siya ng tawad dahil nauna na kasi sila pero okay lang naman ito kila Yukino. Nagtataka si Yumiko kasi hindi niya makita si Hayato pero bigla siyang inaya ni Tobe sa ibang lugar. Tingin ni Hachiman ay may kakaiba sa kinikilos niya at magsisimula na ang fireworks. Habang nanonood sila ay bumulong si Yui na may naalala siya dahil dito. Naalala niya yung fireworks nung festival. Pero biglang nakita ni Hachiman si Hayato at Iroha na magkasama. May sinabi si Iroha kay Hayato. Bigla na lang tumakbo si Iroha pagkatapos nito. Si Hayato naman ay malungkot din. Pinuntahan siya ni Hachiman at pinagsabihan na kung nagigilty siya ay hindi na niya dapat tinanggihan si Iroha. Masaya si Hayato na ganun ang nararamdaman ni Iroha para sa kanya pero tingin niya ay hindi talaga siya ang gusto ni Iroha. Pinuri ni Hayato si Hachiman dahil nagagawa niyang baguhin ang mga tao sa paligid niya. Pero muling inulit ni Hayato yung sinabi niya na hindi siya mabait na tao tulad ng iniisip ni Hachiman. Yung pagpuri niya kay Hachiman ay para din kay Hayato yun. Nasa tren sila ngayon at pauwi na. Malapit nang bumaba si Hachiman pero pinigilan siya ni Iroha. Inabot din niya ang dala niyang plastic kay Hachiman at naintindihan ito nila Yukino. Dahil sa nangyari ay hinayaan nila si Hachiman na samahan muna si Iroha. Naglabas ng sama ng loob si Iroha. Nagtataka si Hachiman kasi ang pagkakakilala niya kay Iroha ay hindi siya basta-basta nagpapadala sa nararamdaman niya. Kumbaga kontrolado niya ang emosyon niya. Hindi din inaasahan ni Iroha ang matinding emosyon. Sinusubukan sanang pagaanin ni Hachiman ang loob ni Iroha pero ang tinutukoy pala ni Iroha na matinding emosyon ay mula kay Hachiman. Gusto na din ni Iroha ang tunay. Nahiya si Hachiman dahil narinig pala siya ni Iroha. Dahil sa sinabi ni Hachiman ay naimpluwensyahan na din si Iroha kaya gusto na din niya ang tunay. Kaya bigla siyang nagtapat kay Hayato. Tinuloy na ni Hachiman ang pagpapagaan sa loob ni Iroha pero akala na naman ni Iroha na dumidiskarte si Hachiman sa kanya kaya binusted siya uli. Porket heartbroken pinagsasamantalahan siya. Pero hindi pa din sumusuko si Iroha. Pinapalakas niya ang loob niya pero hindi na napigilan ni Iroha ang nararamdaman niya. Biglang bumulong si Iroha at sinabihan niya si Hachiman na panagutan siya. Pagkatapos nito ay nasa service club sila ngayon kasama ang student council ng Sobu High School. Kapag nagpatuloy ang nangyayari sa meeting kasama ang Kaihin High, malaki ang tsansang hindi maganda ang kalalabasan ng Christmas event nila. Ang pangunahing problema kasi ay napakadaming opinyon at ideya. Walang naglalakas loob na magdesisyon. Balak ngayon ni Hachiman na kalabanin at kontrahin ang mga ideya nila. Gusto ni Hachiman na maging hiwalay na lang ang mga performance nila sa Kaihin High. Nagdadalawang isip ang vice president sa ideya niya kasi baka magkagulo pero payag si Iroha dahil ayaw niyang mabigo ang event. Nandito na sila sa meeting at ibinahagi na ni Iroha ang kanilang panukala na gawing magkahiwalay na lang ang performance nila. Ang gagawin ng Sobu High ay isang dula. Ang Kaihin High ay tutugtog gamit ang klasikal na musika. Pero hindi pumayag si Tamanawa. Mas gusto pa din niya na magkasama ang performance ng dalawang eskwelahan. Mababawasan kasi yung matinding ugnayan ng eskwelahan nilang dalawa kapag magkahiwalay. Nagmamatigas si Tamanawa. Ang pananggagalingan kasi nila Tamanawa dito ay sumang-ayon na ang Sobu High na magkasama ang performance nila tapos bigla-bigla na lang silang hihiwalay. Kaya matindi din ang pagtutol nila. Habang nagsasalita si Tamanawa ay may mga backer pa siya. Dito na nagsimula si Hachiman. Prangkahan niyang sinabi na nagkamali si Tamanawa. Kaya todo plano siya. Todo hingi ng mga ideya at opinyon. Kinukuha niya ang opinyon ng lahat para may pasa sa kanilang lahat ang responsibilidad kapag nabigo ito. Tingin ni Boy Labo ay hindi lang sila nagkakaunawaan kaya nagmungkahi siyang magkaroon muna ng break. Nainis si Hachiman at Iroha kasi matigas talaga ang ulo ng Kaihin High. Pero may pumutok ng bulkan. Prangkahang sinabi ni Yukino na tumigil na ang Kaihin High sa pagpapanggap. Gamit sila ng gamit ng mga salitang walang katuturan. Puro sila pasikat. Nagpapanggap sila na parang nasa kumpanya. Wala silang matatapos kapag pinapatuloy nila ito. Kaya sinabi ni Yukino na wag nang sayangin ang oras nila. Nagulat ang Kaihin High at natahimik bigla. Gumawa agad ng paraan si Yui at namagitan para mawala ang tensyon. Kinumbinsin niya ang dalawang kampo na okay naman yung mungkahi nilang magkahiwalay na lang yung performance. Lumingon agad si Yui kay Iroha. Sumang-ayon si Iroha kay Yui. Sunod ay tumingin si Yui
Yui kay Kaori. Kinumbinsi din ni Kaori ang grupo niya kaya pumayag na din sila. Nagkaroon sila ngayon ng break at pinapagalitan ni Iroha si Hachiman at Yukino dahil nasira ang mood ng meeting. Sila Hachiman at Yukino naman ngayon ang nagtatalo. Pero patuloy na pinapagalitan ni Iroha sila Hachiman. Nagkita sa vending machine si Kaori at Hachiman. Nagulat si Kaori kay Hachiman dahil nagbago na siya. Ang tingin kasi ni Kaori sa kanya noon ay boring siya. Inamin niya na kasalanan ng tumitingin kaya hindi niya nakita yung mga magagandang katangian ni Hachiman. Pero hindi pa din niya nakikitang boyfriend material si Hachiman. Depensa ni Hachiman na hindi na niya hinahangad na lumabas sila ni Kaori. Pero okay na kay Kaori ngayon na maging magkaibigan sila. Pinasalamatan niya si Hachiman at pati si Yukino dahil ngayon ay may masisimulan na ang parehong eskwelahan. Ngayon ay gumagawa sila ng mga dekorasyon at props para sa Christmas event. Pagpasok ni Hachiman ay nakita niyang nag-iisa pa din si Rumi. Gusto sanang tumulong ni Hachiman pero ayaw ni Rumi. Kaya na daw niya itong mag-isa. Medyo pamilyar diba? Mas gusto niyang mag-isa tapos tingin niya ay kaya niya ang lahat ng mag-isa. Napangiti na lang si Hachiman. Pero nung tumayo si Hachiman ay kita sa hitsura ni Rumi na ayaw niyang umalis si Hachiman. Napansin naman agad ito ni Hachiman kaya sinabi niyang mas kaya niya itong mag-isa kaysa kay Rumi na tila'y nakikipagkumpetensya pa. Kaya napangiti na lang si Rumi. Inaya ni Hachiman si Rumi kung gusto niyang maging parte ng dula ng eskwelahan niya sa Christmas event. Pumayag si Rumi. Mga preschool at elementary ang kinuha nila Hachiman para sa dula nila para makatipid sila sa tauhan. Isa pa ay mas maaaliw ang mga nakatatanda dahil sa mga bata. Ngayon ay araw na ng Christmas event. Tumulong si Yukino sa pagpili ng dula na gagawin nila. Siya na din ang namahala sa paggawa ng cake pero si Yui ay tagabalot lang ng mga cookies. Kinakabahan ngayon si Iroha. Pinalakas ni Hachiman ang loob ni Iroha dahil maganda naman yung script ng dula nila. Pinuri ni Iroha ang secretary niya dahil siya ang nagsulat ng script at may sasabihin din siya kay Hachiman. Papasalamatan din niya dapat si Hachiman pero hindi na niya ito tinuloy. Umalis na siya para asikasuhin ng programa pero may mga inutos pa siya kay Hachiman. Masaya si Hachiman kasi unti-unti nang nagmamukhang presidente talaga si Iroha. Nauna ang kaihinhay at tumugtog gamit ang mga klasikal na instrumento. Sa likod naman ay naghahanda na ang mga bata para sa dula nila. Nandito din ang bunsong kapatid ni Saki. Siya si Keika Kawasaki. Nakilala ni Hachiman si Keika dahil bumisita sila sa isang daycare center. Itong si Keika ay madaling napalapit kay Hachiman dahil marunong siyang makitungo sa bata dahil sa karanasan niya kay Komachi. Ito ngayon si Rumi at napunta sa kanya ang pinaka-importanteng papel. Si Hachiman naman ay tuwang-tuwa at parang proud na tatay ni Rumi. Binigay na ng mga bata ang mga cake. Tuwang-tuwa ang mga senior. Nandito din ang grupo nila Hayato. Patuloy sa pagbibigay ng utos si Iroha at mukhang isang tunay na presidente na siya. Naging matagumpay ang Christmas event. Bumalik sila ngayon sa service club. Napansin ni Hachiman na may mug na siya ngayon. Galing ito kay Yui at Yukino. Nakukonsensya si Hachiman kasi wala man lang siyang naibigay sa kanilang dalawa pero sinabi ni Yukino na hindi na kailangan. Nagpasalamat si Hachiman sa pagtulong sa request niya. Pero hindi pa tapos ang request ni Hachiman ika ni Yukino. Hindi maintindihan ni Hachiman ang sinabi ni Yukino kasi tapos na ito. Nakalimutan ni Hachiman yung sinabi niyang gusto niya ng tunay. Sa New Year ay nasa shrine sila. Si Komachi ang nagplano nito dahil gusto niyang humiling kasi malapit na ang entrance exam niya. Pauwi na sila pero bumulong si Yui tungkol sa regalo nila para sa birthday ni Yukino. Kaya inaya ni Hachiman si Yui na mamili bukas. Nahiya si Yui pero pumayag din siya. Tinawagan siya ni Yumiko at sinubukan ni Yui na ayain sila Hachiman kung gusto nilang sumama. Pero ayaw ni Yukino dahil malapit na ang pasukan kaya magkikita na uli sila. Kaya uwian na. Habang nasa istasyon ng tren ay biglang sinabi ni Komachi na nakalimutan niyang bumili ng good luck charm. Gusto sana siyang samahan ni Hachiman pero nagalit itong si Komachi kasi hindi man lang niya magets yung ginagawa niya. Kaya sinabihan niyang engot talaga si Hachiman. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Komachi. Si Yukino naman ay hindi mapigilan ng tawa sa narinig niya. Parang nagkaroon ng bagong update, bagong patch ang diksyonaryo ng mga pang-insulto niya kay Hachiman. Dito sa loob ng tren ay biglang umalag ito habang umaandar kaya napakapit si Yukino. Natanong ni Hachiman si Yukino kung may plano siyang umuwi sa pamilya niya. Kaso ayaw ni Yukino. Wala naman siyang importanteng gagawin sa bahay nila. Kinukumbinsi siya ngayon ni Hachiman na umuwi sa pamilya niya kasi New Year naman. Dito nabababa si Hachiman. Pagbaba ni Hachiman ay tinawag siya ni Yukino. Umaasa siya sa isa na namang magandang taon na kasama siya sa service club. Kinabukasan ay magkasama si Yui at Hachiman dahil bibili sila ng regalo para kay Yukino. Gloves ang naisip ni Yui. Kinukulit uli ni Yui si Hachiman. Balak din sana niyang magregalo ng cardigan. Dito sa bilihan ng salamin ay nagbibiro si Yui na nagmumukha siyang matalino dahil may suot siyang salamin. Pero tulad ng inaasahan kay Hachiman ay lohikal siyang mag-isip kaya nainis siya dahil hindi naman totoo yon. Pero dahil dito ay may naisip na si Hachiman na ireregalo kay Yukino. Pagkakataon nga naman, nandito din pala si Haruno at kasama niya si Hayato.
Dito muna sila tumambay para magkwentuhan. Unay nang aasar si Haruno dahil magkasama sila ni Yui kaya pinaliwanag agad nila na bumili lang sila ng regalo. Dagdag pa ni Hachiman na kasama naman nila si Kamachi nung una pero umalis din siya kagad. Ang pamilya naman nila Haruno at Hayato ay magkasama sa isang dinner dahil close ang pamilya nila. Abogado ng pamilya nila Haruno ang tatay ni Hayato. Kasalukuyang nag-aantay lang sila dahil may kinakausap pa ang mga magulang nila. Pero nantitrip na naman si Haruno. Bigla niyang tinawagan si Yukino. Pinapapunta niya si Yukino pero ayaw niyang pumunta. Kaya inabot niya ngayon ang phone niya kay Hachiman. Nag-hello lang si Hachiman. Dahil dito ay napilitan ngayon si Yukino na pumunta dahil hindi niya alam kung bakit nandito si Hachiman. Nakarating na si Yukino. Nagpaliwanag si Yui na nag-shopping kasi sila ni Hachiman tapos bigla nila nakita sila Haruno. Pero nagulat si Yukino dahil magkasama pala si Hachiman at Yui. Pero agad niyang kinausap ang ate niya at inis na inis siya. Nagtatalo na naman ang magkapatid kaya agarang gumawa ng paraan si Hayato para mabawasan ang tensyon. Inalok ni Hayato si Yukino ng may inom. Kaya huminahon na si Yukino. Habang nag-uusap sila ay biglang may dumating. Siya ang nanay nila Yukino, si Mrs. Yukonoshita. Tapos na sila sa pakikipag-usap kaya siya pumunta dito. Napansin niyang nandito si Yukino. Nagbow si Mrs. Yukonoshita kila Hachiman. Tinawag na niya sila Haruno pero pansin na ayaw sumama ni Yukino. Gusto ng nanay nila na sumama siya dahil ipagdidiwang na din nila ang birthday ni Yukino. Tumingin si Yukino kay Hachiman na tila'y humihingi ng tulong. Pero walang magawa si Hachiman sa sitwasyon na ito. Napansin agad ito ni Haruno kaya pinagsabihan niya agad si Yukino na wag nang subukan. Hindi nila talaga basta pwedeng kontrahin ng nanay nila. Matindi ang tensyon at masama ang tingin ni Hachiman kasi mukhang gusto niyang may gawin si Hayato pero wala din siyang magawa. Wala nang nagawa dito si Yukino. Ngayon ay pasukan na uli nila at kailangan nilang sagutan ng form na ito kung anong course ang kukunin nila, arts or sciences. Pinag-uusapan din ng grupo nila Hayato ito. Tinanong ni Yumiko si Hayato kung anong plano niyang kunin. Nakapili na si Hayato pero pinag-iisipan pa din niya ito ng mabuti kaya hindi niya sinasabi. Tinanong ni Tobe si Hayato kung anong dapat niyang piliin pero ayaw sagutin ni Hayato kasi buhay nga naman ni Tobe yun kaya hindi naman tamang siya ang magdikta nito. Biglang tinanong ni Oka si Hayato kung totoo na nagde-date sila ni Yukino. Nagulat silang lahat. Pinaka nagulat si Yumiko. Pero biglang nagalit si Hayato. Nagulat si Yumiko dahil unang beses niyang nakitang nagkaganito si Hayato. Pumalat agad itong chismis sa buong eskwelahan. Sobrang naiinis si Yumiko dahil pinag-uusapan ito ng lahat. Dito sa service club, binati na nila ng happy birthday si Yukino. Hawak niya ang gloves at computer glasses. Pero nandito din pala si Iroha. Panarinig niya kay Hachiman na April 16 ang birthday niya na parang gusto din niya ng regalo. Pagkatapos niya ay diretsahan niyang tinanong si Yukino kung nagde-date sila ni Hayato. Sobrang affected ang lahat ng mga babae sa buong eskwelahan dahil sa chismis na ito. Nainis si Yukino at sinagot na hindi ito totoo. Parang ice queen siyang sumagot kaya natakot si Iroha. Alam na agad nila Hachiman na malamang may nakakita siguro sa kanila nung family dinner nila kaya akala ay may something sa kanila. Nag-aalala talaga sila dahil bibihira lang magkaroon ng chismis tungkol kay Hayato. Sa pananaw ng mga babae, si Hayato ay Hayato nilang lahat. Dahil dito ay madami biglang umaamin kay Hayato. Kundi umaamin, sobrang mapang-akit sila habang tinatanong kung totoo yung tungkol sa kanila ni Yukino. Dahil hindi maintindihan nila Yukino yung sinasabi ni Iroha, balak niya ngayon itong ipakita. Tinanong niya ngayon si Hachiman kung may nagugustuhan siya. Sobrang mapang-akit ang pananalita ni Iroha. Nagulat si Hachiman pero sumagot siya ng wala. Ginamit ni Iroha ang charms niya at hindi ito inaasahan ni Hachiman. Medyo natahimik siya dahil sa loob ni Hachiman, gumana talaga yung ginawa ni Iroha. Hindi niya akalain na ganun katindi yun. Napansin niya na nakatingin sa kanya sila Yukino at Yui dahil bigla siyang natahimik. Binago niya ang usapan at sinabi niyang naiintindihan na niya ang pinagdaanan ngayon ni Hayato. Ginamit ni Yukino ang laptop ng club nila at bagay ito sa kanya ayon kay Yui. Talaga? Tanong ni Yukino at humihingi siya ng kumpirmasyon kay Hachiman. Bagay na bagay ito sabi ni Hachiman. Nainggit bigla si Yui at gusto na din niya ng salamin. Biglang naging competitive siya. Pero hindi niya ito kailangan dahil hindi naman siya tumitingin sa computer. Pero pinagpilitan ito ni Yui. Bigla silang nakatanggap ng email mula kay Yumiko. Mukhang nahihirapan siyang magdesisyon kung arts o sciences ang kukunin niya. Sabay pumunta agad siya sa club nila. Umalis na si Iroha dahil hindi siya komportableng nandito si Yumiko. Diretsahan agad niyang tinanong si Yukino kung totoo yung mga usap-usapan sa kanila ni Hayato. Sinabi ni Yukino na hindi. Magkababata lang kasi sila at naiinis siya sa mga ganong chismis. Nagalit na naman si Yumiko sa kanya dahil sa tono ng pananalita niya. Pero namagitan agad si Yui na medyo galit dahil ayaw maniwala ni Yumiko kahit sinabi niyang wala naman talaga. Pero kaya hindi siya mapalagay ay dahil sa pinakita ni Hayato nung nainis siya sa chismis na iyon. Kaya tingin niya ay may
something. Baka may nangyari dati pa. Prangkahan na sinabi ni Yukino na kahit anong sabihin niya ay hindi naman din maniniwala si Yumiko. Nagalit lalo si Yumiko. Palaban din si Yukino. Pero napaluhan na naman si Yumiko. Pinatahan ni Yui si Yumiko. Pinakalma naman ni Hachiman si Yukino. Mukhang okay naman si Yukino. Ang importante kay Yukino ay naiintindihan siya ng mga taong malapit sa kanya. Dito pinagtapat ni Yumiko na tulad ng mga taong malapit kay Yukino, gusto niya maging ganon din siya ka-close kay Hayato kaya siya nagtanong. Dito napagtanto ni Hachiman na ang gustong malaman ni Yumiko ay kung anong course ang kukunin ni Hayato sa university. Napansin din ni Yumiko na medyo lumalayo si Hayato sa kanila nitong mga ilang araw lang. Dinamayan ni Yui si Yumiko at pinagaan niya ang loob niya. Sa isipan ni Hachiman ay second year high school pa lang sila pero kailangan na nilang mamili agad ng course kasi aayusin ang subject nila sa third year nila ayon sa course na kukunin nila sa college. Pag nagkaiba sila ng kukunin, magkakahiwalay na sila ng klase pagtungtong nila ng third year. Yun ang ayaw ni Yumiko kaya gusto niyang malaman ang pipiliin ni Hayato. Binolahan ni Hachiman si Yumiko na kaya hindi sinasabi ni Hayato ang course niya ay dahil ayaw niyang may makaalam nito. Kapag kinulit niya si Hayato ay baka magalit si Hayato sa kanya. Ganun pa man ay buo ang loob ni Yumiko. Nagulat dito si Hachiman. Naalala niya yung sarili niya. Kahit masakit basta tunay. Ganun din ang gusto ni Yumiko kaya napahanga si Hachiman. Kaya sabi ni Hachiman siya na ang bahala. Ayon din sa light novel, ito ang unang beses na naisip niyang cute din pala si Yumiko. Nandito ngayon si Hachiman para antayin si Hayato. Siya na mag-isa ang gagawa nito dahil hindi nga naman magiging komportable si Hayato kapag nandyan din sila Yui at Yukino. Pagkatapos ng practice nila ay kinausap agad ni Hachiman si Hayato. Tinanong niya agad si Hayato kung anong kukunin niya. Pero may pakiusap si Hayato sa kanya. Kung pwede sana ay huwag siyang pakialaman. Pero nagbibiro lang pala si Hayato. Sa bandang huli ay hindi niya sinagot si Hachiman. Sunod na araw ay kausap niya si Saika kasi tingin ni Hachiman pareho silang nasa sports kaya baka may ideya si Saika sa pwedeng piliin ni Hayato. Tingin ni Saika na kayang-kaya ni Hayato na makakuha ng rekomendasyon. Pero si Saika ay mas pipiliin ng sciences na may kinalaman sa sports. Pinagmalaki din ni Saika na maaasahan siya ni Hachiman kung sakaling kailangan niya ng tulong. Pumunta naman si Hachiman dito dahil humingi ng tulong si Iroha. Kasama din sila Yui at Yukino kaya nagulat si Iroha. Yung silid na ginamit sa cultural festival ay gagamitin ngayon para sa consultation kung anong pipiliin nilang career. May mga guro na tutulong sa mga estudyante na pumili. Meron ding mga alumni at mga third year na magbibigay ng payo sa kanila. Ang gagawin lang nila ay tutulong sa pag-aayos ng silid. Nandito ngayon si Haruno. Sakto ngayon ang dating ni Haruno dahil may itatanong sila sa kanya. Tinanong nila si Haruno tungkol sa napiling course ni Hayato, arts or sciences. Pero hindi ito sinabi ni Haruno. Binatikos muli ni Haruno si Yukino dahil inaasa na naman niya uli ang lahat sa ibang tao. Gusto ni Haruno na pag-isipan nila ito ng mabuti. At natapos na ang consultation. Nag-aantay pa si Haruno sa eskwelahan at nakipagkwentuhan kila Hirosuke Sensei at Iroha. Inaantay kasi niya si Yukino pero umuwi na pala kaya si Hachiman na lang ang linapitan ni Haruno. Nagpapahatid siya ngayon at walang magawa si Hachiman dahil minamanipula siya ni Haruno na bihira lang niya makakasama ang magandang katulad niya. Gusto pa lang malaman ni Haruno kung anong napili ni Yukino. Tingin ni Haruno ay gusto lang ni Hayato na may makahanap sa kanya kaya hindi niya binabahagi ang napili niya. Gusto niyang may makahula siguro nito dahil ibig sabihin nun ay naiintindihan siya ng taong makakahula nito. Sobrang nag-iisip si Hachiman ngayon. Ang alam niya ay malaki ang inaasahan ng tao kay Hayato. Sikat siya sa babae, gwapo, magaling sa sport, matalino din. Mayroon siyang reputasyon na kailangang pangalagaan. Naalala ni Hachiman yung sinabi ni Hayato na hindi siya mabait na tao. Dahil dito'y may naisip na siya. Tumawag siya ngayon kay Saika at humingi ng isang pabor. Ngayon ay may gaganaping marathon sa eskwelahan nila. Inaasahan din ng mga tao na si Hayato ang mananalo dahil siya ang nanalo nung nakaraang taon. Nag-cheer si Iroha para kay Hayato. Hindi papatalo si Yumiko kaya nag-cheer din siya kahit nahihiya siya. Kumaway si Hayato kay Iroha at Yumiko. Napansin din ni Iroha si Hachiman kaya nag-cheer din siya para sa kanya. Pero ang akala ni Tobe ay siya ang sinasabihan ni Iroha. Nag-cheer si Yui para kay Hachiman at ganun din si Yukino. Nagkatinginan sila Hachiman at Saika dahil meron silang pinaplano. Simula na ang marathon. Sina Hayato at Hachiman ang nanggunguna dahil hinaranggan nila Saika at ang tennis club ang ibang mga estudyante. Pinipilit ni Hachiman na makasabay. Ito na lang kasi ang nakikitang pagkakataon ni Hachiman. Humanga si Hayato na nakakasabay si Hachiman sa kanya. Nagsimula na si Hachiman at inakusahan niya si Hayato na ginagamit lang si Yumiko bilang pananggala sa ibang mga babae. Kinukulit ngayon ni Hachiman si Hayato kaya nainis si Hayato. Gusto ni Hachiman na piliin ni Hayato ang sciences. Mas maunti kasi ang babae sa sciences kaya mababawasan ang sakit ng ulo
ulo niya. Makakalayo din siya sa mga kaibigan niya kaya matatakbuhan niya ang malaking inaasahan o expectation sa kanya ng mga tao. Tingin ni Hachiman ay pagod na si Hayato at gusto na niyang kumawala. Parang kadena kasi ang expectations o ang inaasahan ng mga tao sa kanya. Hindi na niya kailangang pangalagaan ang reputasyon niya at hindi na niya kailangang maging Hayato ng lahat kapag pinili niya ang sciences. Pagkatapos ng sinabi ni Hachiman ay nasabi ni Hayato na hindi talaga niya makakasundo si Hachiman. Ayaw niya talaga kay Hachiman. Dahil yun sa pakiramdam niya ay talo siya kumpara kay Hachiman. Si Hayato ay naiinggit kay Hachiman dahil nagagawa niyang tulungan ang mga taong hindi niya nagawang tulungan. Nagagawa niyang isakripisyo ang sarili niya dahil wala naman siyang reputasyon na pinapangalagaan di tulad niya. Pero hindi pa din niya gusto ang pamamaraan ni Hachiman. Kaya hindi niya susundin ang payo ni Hachiman. Hindi magpapatalo si Hayato kay Hachiman. Ayon sa light novel, tinanong ni Hayato si Hachiman kung medyo nababahala siya sa chismis tungkol sa kanila ni Yukino. Sinabi ni Hachiman na hindi pero medyo natarante siya. Sinigurado ni Hayato na aayusin niya ang lahat. Sinabi ni Hayato na hindi siya magpapatalo kay Hachiman at kahit naiwan na siya ay mananalo pa din siya sa marathon. Hindi na kinaya ni Hachiman. Tulad ng inaasahan kay Hayato ay nanalo pa din siya. Binigyan siya ng pagkakataon na makapagsalita ni Iroha. Pinasalamatan niya ang lahat ng sumusuporta sa kanya. Pinasalamatan niya mismo si Yumiko sa harapan ng maraming tao. Pati na din si Iroha. Masaya na ngayon si Yumiko. Dahil sa ginawa ni Hayato ay pinag-uusapan agad ng mga babae na mukhang hindi naman pala totoo yung chismis tungkol kay Yukino at Hayato. Dahil sa ginawa ni Hayato ay naayos na niya yung hindi totoong chismis. Naayos ni Hayato ang lahat tulad ng inaasahan sa kanya. Pumunta si Hachiman sa clinic pero nandun din pala si Yukino. Tumigil si Yukino dahil napagod agad siya at walang stamina sa marathon. Dahil nasugatan si Hachiman sa pagbagsak niya ay gusto niya sana itong ipagamot pero walang nurse. Napakamalas ni Hachiman ayon kay Yukino. Habang naghahanap si Hachiman ng pangunang lunas ay tumulong si Yukino at sinabi niyang siya na ang gagamot ng sugat niya. Habang linilinis ni Yukino ang sugat ni Hachiman ay tulala lang siya. Nasaktan siya sa alcohol pero inasar uli siya ni Yukino dahil tumatalab talaga ang alcohol sa mikrobyo. Gusto niyang sabihin na germs kasi si Hachiman kaya tatalab talaga ito sa kanya. Pinag-uusapan nila ngayon kung nalaman na ni Hachiman kung anong pipiliin ni Hayato. Alam na ni Hachiman na arts ang pipiliin ni Hayato. Sa totoo lang, nangyari ito dahil namanipula niya si Hayato na piliin ang arts. Dahil ma-pride si Hayato, alam niyang hindi siya susundin ni Hayato kaya hindi niya pipiliin ang sciences. Dahil din kasi sa sinabi ni Hachiman na pagtanto ni Hayato ang pwedeng mangyari kapag sciences ang pinili niya. Gusto pa din talaga niyang pangatawanan ang inaasahan ng mga tao sa kanya. Pagkatapos ni Yukino ay napadikit ang mukha niya at nagkatitigan sila ni Hachiman. Pagkatapos ay nagpasalamat si Hachiman kay Yukino. Sa isipan ni Hachiman ay nagtataka siya kung bakit nakatali na parang ribbon ito pero ang cute tingnan. Inalam ni Hachiman kung anong pipiliin ni Yukino. Arts ang napili ni Yukino. Arts din kasi ang napili ni Hachiman. Dahil dito ay magkakasama uli silang tatlo sa susunod na taon. Lalabas na si Hachiman ngayon para bumalik sa classroom pero nandun pala si Yui. Ayon kay Yui ay kakarating lang niya kahit mukha namang nakikinig siya sa kanila. Sinabihan niya sila Hachiman na may party para kay Hayato at imbitado silang dalawa. Sa light novel, bago sila dumiretso sa party ay nakipagkita sila kay Yumiko para ibahagi sa kanya na ang pipiliin ni Hayato ay arts. Humingi din ng tawad si Yumiko kay Yukino sa nagawa niya. Kahit papano ay nagsisimula naman silang magkaayos. Nandito na sila ngayon sa club at humingi agad ng tawad si Hayato sa abalang na idulot ng chismis kay Yukino. Sinigurado ni Yukino na hindi naman siya masyadong naabala kaya okay lang. Nagulat si Hayato kasi napansin niyang medyo nagbago na si Yukino. Ang tingin ni Yukino ay marami lang din naiiba kasi ngayon di kagaya ng dati. Napatingin din si Yukino kay Hachiman. Biglang dumating si Yui at inaya si Yukino dahil excited siya sa mga pagkain. Binanggit uli ni Hayato na nagbago ng kaunti si Yukino dahil hindi na niya hinahabol si Haruno. Pero hanggang doon na lang yun. Parang sinabi niya ito na parang nakikipagkumpetensya siya kay Hachiman. Para kay Hachiman ay malaking bagay pa din ito. Kahit paano ay natutunan na ni Yukino na umalis sa anino ng ate niya. Progreso pa din ito. Pero biglang natanong siya ni Hayato kung may napansin siya kay Yukino. Hindi alam ni Hachiman ang sinasabi ni Hayato kaya hindi na niya ito sinabi kay Hachiman. Ibinahagi niya na kaya hindi niya sinabi ang napili niya ay dahil hindi naman iyon matatawag na desisyon dahil wala naman siyang ibang mapagpipilian. Dahil siya ang Hayato ng lahat at malaki ang inaasahan ng mga kaibigan niya, wala siyang choice kundi piliin ang arts para patuloy na magkasama silang magkakaibigan. Si Hachiman naman ngayon ang nagsabi na ayaw niya kay Hayato. Nagulat si Hayato pero natawa na lang siya kasi siya ang unang taong nagsabi sa kanya nito sa harapan niya. Sobrang magkaiba lang talaga sila ni Hachiman. Pero kahit papaano ay mas
naiintindihan na ni Hachiman ang mga hinaharap ni Hayato. Sunod na araw ay nandito siya ngayon sa Starbucks, nakipagkita si Haruno sa kanya dahil gusto niyang malaman ang pinili ni Yukino. Pero ayaw sabihin ni Hachiman. Nagulat si Haruno dahil sinabi ni Yukino kay Hachiman ang course niya. Pinagkakatiwalaan talaga siya ni Yukino. Tingin ni Hachiman ay hindi ito pagtitiwala. Sumang-ayon si Haruno na hindi ito pagtitiwala. Kung hindi ay mas malala pa ito. Liliwanagin ko lang. Hindi yung pag-ibig ang tinutukoy dito ni Haruno. Naiinis si Haruno dahil hindi pa din nagbabago si Yukino. Gusto ni Hachiman na liwanagin ni Haruno kung anong ibig sabihin niya. Pero hindi ito sinabi ni Haruno. Pareho din ito nung tinanong siya ni Hayato kung napapansin niya. Yun din ang tinutukoy ni Haruno. Ang sinabi na lang ni Haruno ay hindi ito matatawag na tunay tulad ng inaasam ni Hachiman. Yung tinutukoy dito ni Haruno ay yung ugali ni Yukino na palaging dumidepende sa ibang tao. Tumigil nga siya sa paghahabol kay Haruno pero ang sinusundan naman niya ngayon ay si Hachiman. Mas mapagtutuunan pa ito ng pansin sa season. Pinag-uusapan naman ngayon ng grupo nila Hayato ang chocolates. Sa Japan kasi, ang babae ang nagbibigay ng chocolate sa mga lalaki. Malapit na kasi ang Valentine's Day. Sinabi ni Tobe na hindi tumatanggap ng chocolate si Hayato at narinig ito ni Yumiko. Napansin ni Yui si Hachiman na lumabas na papuntang service club. Dahil pinag-uusapan nila ang chocolate ay naalala niya ang request ni Yui noon. Hinabol siya ni Yui kasi gusto niyang sabay sila. Naglakad na sila ngayon papunta ng club. Habang papunta sila ay natanong ni Hachiman kung kailan libre si Yui. Tiningnan agad ni Yui ang kalendaryo niya at kinumpirma niyang libre nga siya pero pag-iisipan niya muna. Dumiretso na sila sa club at nandito na naman si Iroha. Tinanong niya agad si Hachiman kung gusto niya ng matatamis. Nabasa agad siya ni Hachiman at sinabing magugustuhan ni Hayato ang kahit anong ibigay niya. Pero binalita ni Yui na hindi tumatanggap ng chocolate si Hayato. Pinaliwanag ni Yukino na dahil ito sa nangyari nung bata pa sila. Nung may nagbigay sa kanya noon, kinabukasan ay nagtatalo ang mga babae at nagkaroon ng matinding tensyon. Kaya si Hachiman na lang ang tinanong niya kung gusto niya ng matamis. Parang pinagtatagaan na lang siya ni Iroha. Ang sumagot nito ay si Yui. Ipinagmamalaki niyang alam niya na gusto ni Hachiman ang matatamis. Kahit si Yukino ay sumagot kaya nagtataka si Iroha kung bakit sila ang sumasagot para kay Hachiman. Balak kasing gamiting basehan ni Iroha si Hachiman dahil iba-iba ang panlasa ng mga tao. Tingin din niya ay hindi pa nakakatanggap si Hachiman ng chocolate sa buong buhay niya. Pero pinagtanggol siya agad ni Yui dahil sigurado siyang makakatanggap ng chocolate si Hachiman. Parang may pinapahiwatig siya dito. Nagulat si Hachiman dito pero ginamit niya ngayon si Kamachi. Siguradong makakatanggap siya ng chocolate dahil sa kapatid niya. Sinabihan agad siya ni Iroha na siskon siya. Hindi na siya pinagtanggol ni Yui at Yukino dahil totoo naman ito. Sobrang mahal na mahal kasi niya si Kamachi. Inasar agad siya ni Iroha na gusto pala talaga niya ang mga mas bata sa kanya kaya palagi siyang dinidiskartehan ni Hachiman. Agad dinipensahan ni Hachiman ang sarili niya dahil April ang birthday ni Iroha kaya wala namang isang taon ang pagitan nilang dalawa kahit first year lang si Iroha. Kaya tingin niya kay Iroha ay hindi naman mas bata. Nagulat si Iroha na hindi bata ang tingin sa kanya ni Hachiman. Pero nagulat si Yui kasi alam ni Hachiman ang birthday ni Iroha na parang stalker. Pati si Yukino. Pinaalala niya na panarinig ni Iroha ang birthday niya nung araw ng birthday ni Yukino kaya naalala lang niya ito. Alam din niyang sinasadyang iparinig ito ni Iroha para manipulahin siya. Nagalit si Iroha sa sinabi ni Hachiman. Maya-maya ay nandito na din si Yumiko. Gusto niyang sumubok na gumawa ng chocolate. Sa susunod na taon ay third year na kasi sila. Pagdating ng February sa susunod na taon, hindi na kasi sila papasok dahil magre-review na sila para sa entrance exam nila sa university. Kaya gusto na niyang sulitin yung natitira nilang panahon na magagawa pa nila ito. Sumingit agad si Abina dahil gusto niyang magbigay ng chocolate si Hachiman kay Hayato. Umaandar na naman si Abina pero syempre ayaw ni Hachiman. Ayaw niya ng fencing. Ayaw niya ng tusukan. Pero nagdodwelo na naman si Iroha at Yumiko dahil kay Hayato. Napansin ni Hachiman si Saki. Kaya nandito na din si Saki pero nagalit si Yumiko dahil nauna siya dito. Dalawang tigre ang nagtapat. Namagitan agad si Abina para mabawasan ang tensyon. Gusto nilang malaman ang request ni Saki. Gagawa din siya ng chocolate. Tinawanan siya ni Yumiko dahil may bibigyan pala si Saki. Nagkainitan bigla sila. Natatakot si Hachiman na baka matuloy na ito sa away kaya tinanong na agad niya kung bakit gusto ni Saki gumawa ng chocolate. Gusto niya ng chocolate na kayang gawin ng bata dahil gustong matuto ng bunso niyang kapatid kung paano gumawa nito. Napaisip ngayon si Yukino. Nahihiya kasi si Saki dahil yung matamis na kaya niyang gawin ay sobrang simple lang. At doon na ito natapos. Pinag-iisipan nila ngayon kung paano ang gagawin nila sa madaming request. Naiintindihan ni Yui si Hayato. Ang gusto niyang sabihin ay kung siya ang nasa kalagayan ni Hayato ay hindi din siya tatanggap ng chocolate para mapanatili ang pagkakasundo ng mga tao. Tulad talaga ito ng inaasahan kay Yui ika ni Iroha. Yung nice girl na imahe niya. Pero hindi ito nagustuhan ni Yui. Ayon kay Hachiman, kailangan lang nilang makaisip ng palusot para tanggapin niya ang chocolate.
chocolate. Kailangan magmukhang natural lang ito para hindi isipin ng tao na Valentine's chocolate ito. Naisip niyang gawing taga-tikim na lang si Hayato. Nagustuhan ito ni Iroha at balak niya ngayong gumawa ng event ng paggawa ng chocolate para sa kanilang lahat na may request. Ang titikim ng gagawin nila ay si Hayato. Si Yukino din ang kukunin niyang magtuturo. Sinimulan na agad ni Iroha ang preparasyon. Gusto nila Yukino at Yui na maging taga-tikim din si Hachiman dahil wala naman din siyang ibang gagawin doon. Si Iroha na ang bahala. Nandito sila ngayon sa community center dahil dito gaganapin ang cooking class. Gaganapin din ito bago mag-Valentine's dahil walang pasok ng February 14 kasi araw ito ng entrance exam. Si Komachi ay mag-e-exam din sa araw na yon. Nandito ang Kaihinhai dahil nakumbinsi sila ni Iroha. Pero pagtingin niya ay nandito din sila Hachiman at Yukino. Hindi ito alam ni Tamanawa at hindi din niya nagustuhan. Pero biglang nagpa-cute na lang si Iroha kay Hachiman. Magsisimula na sila sa diskusyon nila tulad nung ginagawa nila sa meeting. Nandito ang Kaihinhai at nagamit ni Iroha ang budget nila kaya nakatipid pa ang student council. Nandito din si Haruno dahil inimbitahan siya ni Iroha bilang isa pang instructor. Hindi nagustuhan ni Hachiman na nandito si Haruno. Nainis din si Yukino dahil tingin niya ay kayanan niyang magturo ng siya lang. Nagsimula na sila. Tinuturuan ni Yukino si Yumiko. Tingin ni Yumiko ay madali lang pala ito pero sinabi ni Yui na akala lang niya yon. Hindi nagustuhan ni Yui na nadadalian lang si Yumiko samantalang nahihirapan siya. Nandito na ang bunsong kapatid ni Saki, si Keika. Hindi pa din nagbabago si Tamanawa. Pinuri ni Hayato si Hachiman dahil maganda ang naisip niya. Natural ngayon ang pagbibigay ng chocolate nila sa kanya dahil dito. Sobrang saya din ni Tobey ngayon. Bumalik na si Hayato dahil tinawag siya ni Yumiko. Si Iroha ay kitang magaling sa paggawa nito kaya pinuri siya ni Hachiman. Kaso akala uli niya ay pinopormahan na naman siya ni Hachiman kaya nabusted siya uli. Napabuntong hininga siya pero biglang sinubo ni Iroha ang chocolate niya. Inalam ni Iroha kung okay lang sa kanya ang ganitong katamis. Hindi pinakita sa anime pero nainis si Yui at Yukino dito kaya gusto din nilang ipatikim yung tinitimpla nila kay Hachiman. Patuloy sila ngayon sa paggawa pero lumapit si Kaori para manghiram ng hulmahan. Inabot ni Hachiman ang hulmahan pero biglang natanong ni Kaori kung nabigyan na niya ng chocolate si Hachiman dati. Tila'y huminto ang mundo nila at napalingon sa narinig nila. Si Iroha ay nagulat. Kaya naman pala gusto niyang panagutan siya ni Hachiman. Napalingon din si Saki. Hindi pinakita sa anime pero may nararamdaman na si Saki kay Hachiman. Sa light novel, madalas kapag nagkakatitigan si Hachiman at Saki ay nahihiya si Saki. Biglang inaalis niya ang titig niya kay Hachiman. Pero tulad ng inaasahan kay Hachiman, ang iniisip niya kapag nangyayari ito ay galit sa kanya si Saki. Nagulat din si Tamanawa dahil may gusto siya kay Kaori. Balak ngayong bigyan ni Kaori si Hachiman at baka sa mukha nila Yukino ang inis. Nakakita ng pagkakataon si Haruno at nang-trip na naman. Pinarinig niya sa lahat na nagbigay ng chocolate si Yukino kay Hayato dati. Nagulat si Yumiko, Iroha at apektado si Hachiman. Napalingon si Yukino bigla kay Hachiman na parang may gustong makita sa reaksyon niya. Napansin ito ni Yui. Agad na pinawi ni Hayato ang pag-aalala nila at binahagi sa kanila na ginawa ito ni Yukino nung grade school sila at pareho sila ni Haruno ang binigyan. Kaya okay na ang lahat. Hindi pa tapos si Haruno. Inalam niya kung kanino ibibigay ni Yukino ang chocolate niya. Ayaw sabihin ni Yukino. Pero sapat na ito kay Haruno kasi ibig sabihin ay may bibigyan siya. Patuloy ang pang-aasar ni Haruno. Nasagi ni Yukino ang bowl at natarante si Yukino. Dahil dito ay natarante na din si Hachiman. Sinubukang tulungan ni Hachiman si Yukino pero lalo silang nagkahiyaan. Pinulot ni Yui ang bowl at gumawa ng paraan para maging mahinahon silang dalawa. Pagtayo nilang dalawa nalungkot si Yui sa nakita niya. Patuloy lang silang ino-obserbahan ni Haruno. Tapos na silang gumawa ng chocolate kaya tinikman na ni Hayato ang mga chocolate nila Iroha at Yumiko. Nandito din si Saika at enjoy siya. Tapos na din si Keika at tuwang-tuwa si Saki na parang nanay. Nagseselos si Tamanawa dahil nagbigay ng chocolate si Kaori sa iba. Sa light novel, nagbigay din si Kaori kay Hachiman kaya nainis din si Tamanawa kay Hachiman at ayaw magpatalo. Pumunta din si Meguri Senpai at pinatikim ang gawa niya. Habang nagsasaya silang lahat ay dumating si Sensei. Maganda ang kinalabasan ng event na ito. Nasabi din ni Sensei na mas naiintindihan na niya ngayon si Hachiman. Mas mahabang oras mong nakakasama ang isang tao, mas maiintindihan mo siya at pareho kayo uunlad. Pakiramdam ni Hachiman ay wala naman nagbago sa kanya. Hindi naman siya umabante. Pero dahil kasi yan sa patuloy siyang naglalakad. Hindi mo mapapansin ang layo ng narating mo kapag patuloy kang naglalakad. Mapapansin mo lang ito kapag bigla kang tumigil sa paglalakad. Masaya si Sensei na nasaksihan niya ang pag-unlad ni Hachiman. Hindi niya kasi habang buhay mababantayan si Hachiman. At dito'y umalis na si Sensei. Tapos nang gumawa si Yui kaya ipapatikim na niya ito kay Hachiman. Naghanda na si Hachiman dahil kinakabahan siya. Sabi ni Yukino ay kasama naman siya ni Yui na gumawa nito kaya wala siyang dapat ikatakot. Panatag na ang loob ni Hachiman pero syempre insulto yon kay Yui. Tinikman na ito ni Hachiman.
Hachiman. Nagpasalamat si Hachiman sa kanilang dalawa at ikinatuwa nila ito. Pero biglang nagsalita si Haruno at binatiko sila dahil hindi naman ito yung tunay na hinahanap ni Hachiman. Hindi pinaliwanag ni Haruno kung anong ibig sabihin niya dito pero marami ang tinutukoy niya dito. Pwedeng tinutukoy niya ang damdamin ng bawat isa. Hindi sila tapat sa isa't isa. Ano ba ang gusto ng bawat isa? Darating din yung punto na kailangan nilang harapin ito para umabante ang pagkakaibigan nila. Sunod ay binatikos niya si Yukino. Hindi niya din idiretso si Yukino dito pero ang pinapatungkulan niya dito ay yung patuloy na pagdepende ni Yukino sa ibang tao. Nakadepende siya kay Hachiman. Hindi sila nakasagot dahil tama ang lahat ng sinabi ni Haruno. Hindi ito ang tunay na inaasam ni Hachiman. Habang naghuhugas sila ay tahimik lang silang tatlo. Pinag-iisipan ni Hachiman ngayon yung sinabi ni Haruno sa kanya na mas malala pa sa tiwala nung nasa kafe pa sila. Sa season 3 mas maipapaliwanag ito. Hinahatid nila si Yukino ngayon pero nandito ang isang kotse. Inaantay si Yukino ng nanay niya. Nag-aalala siya dahil ginabi na si Yukino. Tingin niya'y nagiging pasaway na si Yukino. Gustong magsalita ni Yukino pero hindi niya magawa. Pinaliwanag ni Yui na galing sila sa isang event ng student council at tumulong lang sila. Nagpasalamat ang nanay ni Yukino kila Yui sa paghahatid kay Yukino. Pero sinabi niya na siguradong nag-aalala na din ng mga magulang ni Yui. Paraan ito ng nanay ni Yukino para sabihing umuwi na sila at huwag manghimasok sa problema ng pamilya nila. Wala silang nagawa dito. Ang pakay talaga ng nanay niya dito ay alamin kung anong course ang napili ni Yukino. Binigyan niya kasi ng kalayaan na pumili si Yukino, hindi katulad ni Haruno na ang nanay na nila ang nagdesisyon kung ano ang magiging buhay ni Haruno. Nagsalita si Yukino na ipapaliwanag din niya ang lahat kaya gusto niyang umuwi na muna ang nanay niya. Umalis na ang nanay niya at pumasok na si Yukino. Uuwi na din si Yui. Gusto ni Hachiman na ihatid siya pero ayaw ni Yui dahil tingin niya hindi ito patas. Hindi pinaliwanag ni Yui kung bakit niya nasabi iyon pero para kasi ito kay Yukino. Hindi man matalino si Yui, magaling naman siya sa pagpansin ng nararamdaman ng tao kaya alam na din niya na may gusto si Yukino kay Hachiman. Umuwi na sila pareho. Kinabukasan sa club nila ay humingi ng tawad si Yukino sa nagawa ng nanay niya. Naintindihan naman ito ni Yui dahil ganito talaga ang mga nanay dahil nag-aalala lang sila. Ginamit na halimbawa ni Hachiman ang kapatid niyang si Komachi at ang nanay niya na madalas nagtatalo. Ito ang paraan niya para sabihing okay lang yung nangyari at normal yon. Biglang linabas ni Yukino ang snacks na ginawa niya. Napansin ito ni Yui. Ginawa niya ito kagabi. Nuggets na agad ni Yui na gumawa din si Yukino para kay Hachiman. Binigyan niya ngayon si Yui pero tinanong ni Yui kung siya lang ba. Natahimik si Yukino at mas tumutok sa libro si Hachiman. Hindi niya maipaliwanag sa isipan niya kung bakit bigla siyang umaasang bibigyan siya. Sinabihan niya ang sarili niyang huwag umasang may ibibigay sa kanya si Yukino. Pinoprotektahan lang ni Hachiman uli ang sarili niya. Tinanong ni Yui kung bibigyan din niya si Hachiman. Kaya binigyan na din ni Yukino si Hachiman. Agad naman itong kinain ni Hachiman. Pauwi na sila pero pinigilan siya ni Yukino. May laman ng bag niya at napansin ito ni Yui. Natahimik sila at nag-aantay si Hachiman. Balak ni Yui umalis dahil baka nahihiya lang si Yukino na iabot ito kay Hachiman dahil nandito siya. Nung paalis na siya ay tiningnan siya ni Yukino na parang sinasabi niyang huwag siyang iwanan. Hindi tuloy alam ni Yui kung anong gagawin niya. Pero habang nangyayari ito ay biglang dumating si Haruno. Nandito siya ngayon dahil utos ito ng nanay nila. Dahil sa ginabi si Yukino at hindi pa din niya sinasabi ang course na gusto niya. Ayaw ni Yukino na pakialaman siya ni Haruno dahil desisyon niya ito. Pero inatake agad siya ni Haruno dahil hindi naman niya kayang magdesisyon ng para sa sarili niya. Lagi na lang siyang sinusundan ni Yukino. Naiinis siya dahil may kalayaan siya pero hindi niya ito ginagamit. Ito na mismo ang dahilan kung bakit ganito si Haruno kay Yukino. Mahal naman ni Haruno si Yukino pero may halong selos ito dahil wala kasing kalayaan si Haruno. Ang nanay na nila ang nagdesisyon para kay Haruno. Siya ang magpapatuloy at hahalili sa tatay nila habang si Yukino ay may kalayaan pero ayaw naman gamitin. Kaya interesado si Haruno kay Hachiman dahil umaasa siya na dahil sa kakaibang ugali ni Hachiman, matutulungan niya si Yukino na makatayo sa sarili niyang mga paa. Kaya dismayado siya kay Hachiman. Sumingit si Hachiman para pigilan sila sa pag-aaway nila ni Yukino. Balak ni Yui na pareho nilang pag-iisipan ng mabuti kung anong gusto nilang gawin. Pinagbigyan muna sila ni Haruno pero gusto niyang sabihin ito ni Yukino sa kanya pag uwi niya. Nag-aya ngayon si Yui na pumunta sa bahay niya. Nandito na sila ngayon sa bahay ni Yui. Pumasok ngayon ang nanay ni Yui. Siya si Mrs. Yui Gahama. Pwede na lang siyang tawaging Yui Gamama. Kinausap agad niya si Hachiman dahil palagi daw siyang kinukwento ni Yui sa kanya. Sobrang nahiya si
Yui sa nanay niya kaya pinalabas na agad siya. Pagbalik ni Yui ay nainggit si Yukino dahil sobrang close sila ng nanay niya. Inaya ni Yui si Yukino na matulog sa bahay niya. Madalas nakikitulog si Yui kay Yukino kaya gusto niya na si Yukino naman ang makitulog sa bahay niya. Tinulungan ni Hachiman si Yui at kinumbinsi siya na dito muna siya kila Yui. Kailangan magpalamig muna sila ni Haruno. Hindi sila makakapag-isip ng maayos sa kasalukuyan sitwasyon nila. Pero magpaalam muna siya kay Haruno. Pumayag na si Yukino. Tumawag siya ngayon kay Haruno. Sinabi niyang kailangan muna nilang magpalamig ng ulo dahil pareho silang hindi makapag-isip ng maayos kaya mag-o-overnight siya dito kila Yui. Nagulat dito si Hachiman. Inulit lang ni Yukino kung anong sinabi ni Hachiman. Dito na niya naintindihan ang ibig sabihin ni Hayato nung tinanong siya kung napansin niya. Yung sinabi din ni Haruno na mas malala pa sa tiwala. Sobrang nakadepende lang si Yukino kay Hachiman at lahat ng aksyon niya ay ayon lang din kay Hachiman. Alam na agad ni Haruno na naisipan lang itong gawin ni Yukino dahil sinunod lang ni Yukino ang sinabi ni Hachiman. Kaya gusto niyang makausap si Hachiman. Sinabi lang ni Haruno na napakabait talaga ni Hachiman. Habang nasa higaan ay nag-usap si Yui at Yukino kung anong balak nila. Hindi pa din alam ni Yukino pero si Yui ay alam na niya. Hinaya niyang mag-date sila ni Yukino. Nagulat na lang siya. Biglang bumagsak ang snow sa araw ng exam ni Kamachi. Sinisigurado lang ni Hachiman na walang naiwan si Kamachi. Sobrang nag-aalala lang siya. Nagpaalam na si Kamachi. Biglang nakatanggap ng tawag si Hachiman kay Yui. Pagsagot niya ay inaya niya agad si Hachiman na mag-date sila. Nagulat na lang si Hachiman. Pagdating ni Hachiman ay nagulat siya kasi nandito din si Yukino. Hindi din alam ni Yukino na kasama si Hachiman. Balak dapat umuwi ni Yukino dahil baka nakakaabala siya pero sinabi ni Yui na gusto niyang magkasama silang tatlo. Ang pinuntahan nila ay Sea Life Park. Nakakita sila ng shark pero hindi masaya si Yukino dahil hindi sinabi ni Yui sa kanya na kasama si Hachiman. Pero napansin ni Yukino na masaya si Hachiman. Tuwang-tuwa siya at gusto pang magpa-picture. Sunod nilang tiningnan ay ang nursery fish. Nabubuhay sila sa maputik na ilog at hindi masyadong gumagalaw. Aantayin lang nilang may lumapit na pagkain sa kagagalaw. Nakarelate agad si Hachiman dahil ganito ang buhay na gusto niya. Inasar agad ni Yukino si Hachiman dahil kapareho niya yung nursery fish. Kadiri din ito ayon kay Yui. Dinepensahan agad ni Hachiman yung nursery fish. Pero tinawag bigla ni Yui na cute ito. Sumang-ayon si Yukino dahil kahit papaano ay may magandang katangian ito. May pinapahiwatig silang dalawa pero tulad ng inaasahan kay Hachiman, hindi niya ito napansin. Sunod na tiningnan nila ay ang dog shark. Tuwang-tuwa si Yui dahil mahilig siya sa aso. Yung isa naman ay cat shark. Basta pusa ay gustong-gusto ito ni Yukino. Tinrato na agad ni Yukino na parang pusa ang cat shark. Tumigil na si Yui sa paghipo sa dog shark dahil alam niyang sobrang na-stress sila sa tao. Ayon kay Hachiman tulad lang ito ng inaasahan kay Yui. Nice girl kasi yung imahe niya kaya inaalala niya palagi ang nararamdaman ng mga nasa paligid niya. Pero sinabi ni Yui na hindi siya mabait tulad ng iniisip niya. Narinig din ito ni Yukino. Penguin naman ang sunod na nakita nila. Natuwa si Yui dahil parang ibon ng penguin. Agad na sinabi ni Yukino na ibon naman talaga sila. Nagkunwari na lang si Yui na alam niya yon. Nagulat si Yukino nung binasa niya yung nasa karatula. Umalis muna si Yukino at mag-aantay sa loob. Habang nakatingin si Yui sa mga penguin ay dito na din nabasa ni Hachiman ang karatula. Sobrang loyal ng mga penguin sa mga partner nila. Pumasok na din sa loob si Hachiman. Habang nakatingin si Yukino sa isda ay sinabi niyang kapag ang isda ay walang patutunguhan ay magtatago ito, susunod sa agos o kaya maghahanap ng masusundan. Kinukumpara ni Yukino ang sarili niya sa isda. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sumunod na si Yui. Nakatingin sila ngayon sa jellyfish. Parang fireworks ito sabi ni Yui. Naalala bigla ni Hachiman yung panahon na magkasama sila ni Yui sa festival. At naikot na nila lahat. Tinitingnan ni Yui ang relo niya. Sunod naman ay ang Ferris wheel. Ito ang pinakamalaking Ferris wheel sa Japan. Iniisip ni Hachiman ngayon na ang Ferris wheel ay habang buhay na umiikot sa iisang lugar lang. Hindi umaabante. Pero darating din ang panahon na kailangang umabante. Kinukumpara niya ito sa kanilang tatlo. Pagkatapos nila sa Ferris wheel ay nandito sila ngayon sa gilid ng dagat. Tinanong ni Yui sila kung anong gagawin nila. Si Hachiman, si Yui at Yukino. Anong gagawin nilang tatlo? Hindi maintindihan ni Yukino si Yui. Humarap siya at medyo nangin-inig. Lumapit siya at may inabot kay Hachiman. Gumawa siya ng cookies para kay Hachiman bilang pasasalamat. Meron din si Yukino pero hindi pa din niya inaabot. Pinaalala ni Yui ang unang request niya at ito ang pasasalamat niya kay Hachiman. Naalala bigla ni Hachiman yung uling na nagawa ni Yui. Medyo pumalpak pa si Yui pero nagawa pa din niya ito ng mag-isa kaya humanga si Yukino sa kanya. Pero tingin ni Hachiman ay pinasalamatan na siya ni Yui kaya hindi na ito kailangan. Hindi sinasabi ni Yui ang tunay na dahilan kaya niya ito binigay kay Hachiman. Hindi malinaw kung naintindihan siya ni Hachiman. Gusto niyang makuha ang lahat. Ang tunay na Yui ay hindi naman talaga
talaga mabait, makasarili siya at hindi patas. Nakapagdesisyon na si Yui. Kapag nalaman nila ang nararamdaman ng isa't isa ay hindi na sila pwedeng manatili ng ganito. Ang huling request niya sa club nila ay ayusin nila ang problema ng bawat isa. Pinaalala niya din yung paligsahan. Ang matatalo ay gagawin ng ipag-uutos ng nanalo. Alam ni Yui ang solusyon sa problema ni Yukino. Yung problema niya sa pamilya niya. Yung kagustuhan niyang makatayo ng sarili niya at malaman kung anong gusto niyang gawin. Kapag nanalo siya, kukunin niya ang lahat. Hindi niya sinasabi ng direkta ito at posibleng si Yukino lang ang nakakaintindi sa sinabi ni Yui. Gusto niyang maging boyfriend si Hachiman at gusto din niyang manatili silang magkaibigan ni Yukino. Ang parteng naiintindihan lang ni Hachiman dito ay yung problema ni Yukino na balak ayusin ni Yui. Pero ramdam niya na kaya hindi sinasabi ng direkta ni Yui ito ay dahil kapag sinabi na niya ito, magsisimula na ang pagbabago sa pagkakaibigan nila. Kaya iniiwasan pa niyang sabihin ito. Tinanong ni Yui kung payag si Yukino. Nahihirapang sumagot si Yukino. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Sa loob ni Hachiman ay hindi tama na iasa niya sa ibang tao ang kinabukasan niya. Paano siya makakatayo sa sarili niyang mga paa kung didepende pa din siya sa ibang tao? Papayag na si Yukino kahit napipilitan siya. Pero biglang pinigilan siya ni Hachiman. Dapat si Yukino ang lumutas ng sarili niyang mga problema. Alam ni Hachiman na napipilitan lang din si Yukino kaya kung tinanggap niya yung alok ni Yui, hindi din yun tunay. Ayaw niya ng peke at mababaw na pagkakaibigan. Sa totoo lang, hindi alam ni Hachiman kung mahahanap niya yung tunay na inaasam niya. Kapag hinabol niya ito ay may posibilidad na mawala sa kanya ang lahat. Pero gusto niyang patuloy silang mag-isip, paghirapan at hanapin ito. Gusto pa din niyang makamtan ng tunay. Hindi na tinuloy ni Yui yung gusto niya dahil alam naman niyang hindi papayag si Hachiman. Nagawa ng makatayo uli ni Yukino. Pinaalala ni Yukino yung request ni Hachiman. Kahit magkamali sila ay patuloy nilang hahanapin ng kasagutan. Si Yukino naman ngayon ang may request sa kanila. Ano kaya ang kahilingan ni Yukino? At dito nagtatapos ang ating recap. Abangan ng part 5.